itong mayor ng Bamban, Alice Goo, matanggal na at hindi pa marisan ng iba. Yes, no, 17 years in the country. Ang sabi niya, legislation. Alam niyo po, sa late registration, para kumuha po kayo ng birth certificate, marami po yung itatanong sa'yo, marami po yung proseso. Kailangan mong dalhin yung mga kapitbahay, mag-testify, nanay mo, tatay mo, para ipaprove talaga na ikaw ay pinanganak dito sa bansa at ikaw ay natural-born Filipino. Base po dun sa mga sagot niya during the committee hearings, hindi po niya matandaan eh. Ako personally, I would, pinaka-importante po sa buhay ng tao, aside from pagpapakasal, kasi napag-usapan natin yung divorce, ay yung kumuha ka ng iyong citizenship. Hello, Kongs. Good afternoon po. Regarding po dun sa case po ni ni Bamban Mayor Alice Goo po. I think the OSG plans to file a co-warranto case against her. Just your reactions po. Is this the right recourse po? Ako, we welcome that. No? Alam mo, malaking garapalan na ito eh. Itong Bamban Mayor Alice Goo sa kanyang mga sagot. Ito natin, may higit talaga pang Pilipino ito. I mean, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayan Pilipino siya. Dapat lamang na tanggalin na ito bilang mayor. Sapagkat hindi ang sa akin ang Chinese, ang China, hindi lamang gustong kontrol ng West Philippine Sea. Pati buong Pilipinas, kontrol na eh. Even our universities, no? Kaya magkakaroon kami ng hearing next week on this, tungkol sa BI and everything like this. So, sa akin po, yung gagawin ng OSG tungkol kay Alice Goo, maganda po yan. And I hope that pwede naman itong tanggalin na ng DILG kung kinakailangan, kung talagang merong batayan ng kanyang pagtanggal eh. Hindi na kinakailangan pang i-delay ang pagtanggal nito eh. See? Dapat lamang na gumawa na ng paraan para itong mayor ng Bamban, Alice Goo, matanggal na at hindi pa marisan ng iba. Well, ako naman po, sa position po na ang decision ng OSG na mag-file ng co-warranto, ang tingnan po natin yung basis kung why the OSG, yun po yung kanilang direction. Unang-una, to protect, kasi well-connected po ito sa electoral processes natin, hindi ba? Kasi sinabi po sa Saligang Batas, pag natural-born citizen ka, di ba, isa yun sa mga requirement kung paano ka mag-hold ng isang public office, especially if you're elective positions. No? Nais ng OSG na maprotektahan yung ating electoral processes na open lang ito sa natural-born Filipinos. No? Pangalawa, ang issue po nung dito sa mayor po na ito, hindi ho niya ma-provide yung mga documents na hinihingi po sa kanya. 17 years, I guess, no? 17 years in the country. Ang sabi niya, legislation. Alam niyo po, sa late registration, para kumuha po kayo ng birth certificate, marami po yung itatanong sa'yo, marami po yung proseso. Kailangan mong dalhin yung mga kapitbahay, mag-testify, nanay mo, tatay mo, para ipaprove talaga na ikaw ay pinanganak dito sa bansa at ikaw ay natural-born Filipino. Base po dun sa mga sagot niya during the committee hearings, hindi po niya matandaan eh. Ako personally, I would, pinaka-importante po sa buhay ng tao, aside from pagpapakasal, kasi napag-usapan natin yung divorce, ay yung kumuha ka ng iyong citizenship. Hindi yan madaling makalimutan. Kasi sa sobrang dami po na requirement na hiningi sa iyo ng local registry mo. Hindi ho yan makakalimutan. Baka makalimutan, imposibleng makalimutan ng kapitbahay mo na dinala mo doon. So I don't buy that reasons na hindi niya matandaan na nakalimutan niya agad-agad. It's just it shows that how serious na our government really in protecting our electoral processes, na hindi maging mockery at hindi maging katawa-tawa, no. Ako po I agree with this direction that is now being taken by the OSC, because we also have to protect, no, yung right ng mga kababayan natin na bumoto sa kanilang kapwa Pilipino, kasi nasa constitution na po yan. But ako may personal din ako na issue eh. Beyond the concern,
the concern with the mayor of Bamban, Tarlac. Tingnan din natin ang proseso natin sa mga local registry because as a public accounts po ng Committee on Public Accounts which chaired by Congressman Stephen Paduano, si Manong Caraps, ay the same cases ang lumalabas. Para bang ang bilis makakuha ng citizenship yung mga dayuhan dito. And mostly these are Chinese individuals. Many of them even involved in mga krimen, no? May mga kaso po sa NBI, ini-investigate sila. Similarly, although it is a separate cases altogether with the mayor pero makikita mo kailangan talagang ma-review din natin yung proseso ng ng local registry natin doon sa pag-file, pag-avail ng citizenship all the way to the PSA. So I think kailangan din ho natin makita yun just to ensure na unang-una hindi po tayo malusutan at mapadali yung pagkukuha ng citizenship dito sa bansa na ito. Ako, may personal ako na experience, idadagdag ko lang ito. Pag ako yung birth certificate ko po Manong, may kunting typographical error. Kailangan pa ako pumunta ng korte. Ang haba ng proseso, tapos ipapublish pa yan sa local news. Tapos ito sila, ang dali-dali lang nila nakakuha. I mean, 17 years ka na sa bansa, pinanganak, tapos hindi man lang naisip ng magulang mo, nakuha ka ng... Asan siya nag-aral? Hindi ko maalala. Asan siya nag-aral? Paano siya natanggap sa eskwelahan? Kasi kailangan ng birth certificate bago ka mag-aral eh. Sinasabi ko lang, sa isang Pilipino na natural born Filipino na dito talaga pinanganak dahil may birth certificate, typographical error, ang hirap at ang tagal ng proseso. Pero sa iba, ang dali-dali lang. So, kailangan din ho natin ma-review itong guidelines nila at saka mga policy nila sa local registry papunta po ng PSA. Thank you po. Thank you, Elson. Red Mendoza para Manila Times. Lasa lang po on my end. Kung Benny, ask ko lang po kung kamusta na po yung planong investigation about doon sa gentleman's agreement. Meron na po bang schedule po ba yon, or are we going to push for the investigation ng gentleman's agreement na lang po sa next regular session pag nag-resume po tayo after the SONA? Palagay ko, kasi 1 week na lang eh. 1 week recess na kami at maraming investigation next week. Palagay ko, pagkatapos ng SONA, baka talakayan na yung gentleman's agreement na yan. Kung meron man, no? Ang gentleman's agreement. Kasi po I asked nga po about dun sa Makabayan regarding their comments nga po doon sa sinasabing wiretapping yun sa di umanong conversation daw regarding dun sa agreement daw ng isang admiral daw natin in the Chinese embassy, kasi merong mong calls, or I think si Secretary Anya yata nagsabi na we should expel the Chinese diplomats because of the so-called wiretapping. Ano po ang inyong thoughts po doon sa calls to expel Chinese diplomats? So, ito lang, may own opinion, no? Matagal na dapat nating expel yan, eh. I mean, saan ka nakakita ng Chinese diplomat na masama palagi sinasabi sa Pilipinas? You're a diplomat, di ba? I mean, dapat maganda palagi sinasabi mo, eh. Pero whenever he would speak, he would always speak against our policies, against what we want, no? Naman, kung diplomat siya, ang gagawin niya parang parang shuttle yan, yung shuttling between China and the Philippines, no? That is the work of a diplomat. Pero hindi eh. This Chinese diplomat is saying things against the Philippines. So dapat talaga i-expel na yan, no? My own personal opinion. Ako naman, may anti-wiretapping batas tayo at sa bansa, di ba? Even ang korte, hindi nila tatanggapin ng ebidensya if it's illegally acquired through wiretapping. Hindi ko po pwede yan. Ako, kung sino man yung nagsusulong dyan na imbestigahan yung wiretapping, dahil unang-una, diplomat ka eh.
Tama nga po yung sinabi ni Manong Benny, pag diplomat ka, you have to present yourself diplomatic. Why do you need to tap, ano ang intention mo doon? Of course, ang intention mo doon is to, ito ang ginagamit natin, espionage, di ba? Bawal po yan, illegal po yan sa atin. So I think, apart from what Manong Benny said, na pag diplomat ka, you have to be diplomatic. Even in the way you act, the way you speak. Pero if you are there and then you demean the country that you are, that the country is hosting you in order to promote a harmonious and relationship between your principal country and the one that is hosting you, I think there's something wrong with you. And on the part of the on our country, I think it's better also that we can ask China to send a better one, rather than instead of promoting a healthy relationship with China, between our country and China, because I believe ang dami ho nating bilateral agreements with China, trade, etc. Hindi lang ho ang usapan dito between China and the Philippines is ang West Philippine Sea. We also have to look at the trade kasi ang dami po, malakas po ang trading natin, treaties natin with China, bilateral agreement. Instead of that, promoting that and ensuring that these two countries have a healthy working relationship, sinisira mo by means of illegally wiretapping information that is classified and that can also be of national interest, or classified information that really preserve our national interest. So I agree with Manong Benny said. Maybe China can send us a better one. China yata is our number one trading partner, Yeah. di ba? Oo. Siguro itong itong Chinese diplomat na ito, hindi naman to kumuha ng foreign service, ang kinuha ito IT technology. Oh. Baka mamaya general pa yan ng PLA eh. For Kong Benny, of course, Kong Zia can also share your view, sir. Despite ng mga hakbang para mapigilan ang krimen na may kinalaman sa Pogo, patuloy na nakapagtala ng mga kaso at issue, dapat na bang magdesisyon si PBBM na tuluyan ng iba ng Pogo? Palagay ko, ang ating Pangulo ay nag-rule na iba ng Pogo eh, no? Kinakailangan na lang sigurong kausapin ng PAGCOR tungkol dito, sapagkat ang PAGCOR pa rin ang merong karapatan na magpatupad ng Pogo natin. But the fact that the President has already ruled na iba na yung Pogo sa Pilipinas, dapat talaga iba na yan. The thing is, meron pa rin tayong mga illegal na talagang nagpapatakbo ng Pogo dito sa ating bansa. Ang presidente naman, he has access to all this information and data, no? So ang palagay ko, kung yun ang naging decision ng ating presidente, it's because he has seen yung data and in terms of crime rate, no, relating to Pogo workers in the country. Ako, ang position ko lang naman talaga, we will support the president. I personally will support the president for whatever decision he makes in relative to keeping our streets safe. Yun naman po ang So I think the decision of the president is based on the actual data, empirical data that was provided to him, na may mga activities or mga crimes relating to Pogo. Kung hindi ito makakabuti sa atin, why keep it, di ba? Parang ganun lang eh. So tama po yung sinabi ni Chair Manong Benny. I support the president on his decision to abolish the Pogo system.